Sa Genesis 6, lumaganap ang kasamaan sa mundo at nakita ng Diyos na naging masama ang puso ng tao gayunman. Si Noe ay nakasumpong ng biyaya sa paningin ng Panginoon. Siya ay isang taong matuwid at lumakad kasama ng Diyos. Iniutos ng Diyos kay Noe na gumawa ng isang malaking arka dahil darating ang baha upang linisin ang lupa mula sa laganap na kasamaan. Sa gitna ng paghatol, ipinakita ng Diyos ang kanyang biyaya at nagbigay ng daan ng kaligtasan kay Noe at sa kanyang sambahayan. Sa mundong nababalot ng dilim, maraming pusong lumayo sa'yo. Ngunit sa gitna ng kasamaan, may pusong piniling sumunod sa'yo. Nakita mo ang puso ng tao, ang bawat lihim ay batid mo. Ngunit si Noe ay iyong tinawag, sa iyong harapan siya'y nakasumpong ng biyaya. Hindi man madali ang utos mong sundin, nagtiwala siya sa iyong salita. Sa gitna ng mundong puno ng ingay, ang tinig mo ang kanyang pinakinggan. Biyaya mo ang aking sandigan kapag ang mundo'y puno ng dilim. Turuan mo akong tulad ni Noe na sa iyong salita ay manalig. Kung ang paligid ko'y lumayo sa iyo, huwag mong hayaang ako'y matangay. Sa gitna ng unos at pagsubok, ikaw ang aking kanlungan at gabay. Panginoon, linisin mo ang puso ko, ilayo sa kasalanang umaakit. Bigyan mo ako ng pusong masunurin at pananampalatayang matatag sa iyo. Biyaya mo ang aking sandigan, ikaw ang pag-asa sa bawat araw. Kahit ang mundo'y balot ng dilim, ang iyong liwanag ay aking susundan. Tulad ni Noe, nais kong sumunod, kahit hindi ko makita ang bukas. Sa iyong salita ako'y mananatili. O Diyos, ikaw ang aking kaligtasan. Sa gitna ng dilim, ikaw ang liwanag. Sa gitna ng takot, ikaw ang kapayapaan. Ikaw ang kapayapaan. Biyaya mo ang
Ang Genesis 6 ay paalala na nakikita ng Diyos ang kalagayan ng puso ng tao. Ngunit sa gitna ng kasamaan, may taong piniling lumakad kasama niya. Si Noe ay naging halimbawa ng pananampalataya at pagsunod. Ang mensahe ay simple, ngunit malalim. Kahit madilim ang paligid, maaari tayong manatiling